So, hi guys! Welcome to our channel. And today, nakikita nyo po, nasa gubat kami. Magugubat po ang Pamilya Boker. So, we will explore one of the forests here in Germany. Hope you enjoy it, guys! Guys, look the forest. So, yeah, ito po ang nature sa Germany. Yan. Ayan po, oh, ang bata. May mga snacks sa bag. Yan. So, naglalakad lang po kami. Since maganda ang weather today, explore lang po namin ang forest at saka yung baka may makita kami na special things share namin sa inyo. Wow, look, ang tataas ng puno. Hi guys, today we're in the forest and as you can see we have wonderful weather and yeah, we will just have some experience in the forest. And if we look at the spot where the camera is pointed, we cannot see anything interesting. But let's have a closer look and we'll be impressed. As we can see already, there's a small hole and we are curious what animal took this hole for its home. Let's see. Here we see a nest from wasps which live in the forest, and they made a nest in the ground. And we'll just look at it. It's amazing if you see how many wasps go inside and outside. They are the workers. They're collecting food for the queen inside. This is like a busy airport. There's wasps going inside with some food, with materials to build their house or food for the queen. And then there is wasps which coming out again. And all around the place there is wasps collecting things. Yan guys, tumutulay si Marcus. Favorite niya talaga ang mga delikadong gawin. Oo. So ayan, susunod na rin ang little Marcus. Itatry niya rin kung kaya niya. So tingnan natin. Okay, he said last try. Yeah, you can do it. You can do it. Han, is it not? Oh God. Yan po, every morning, andyan sila to hunt some animals like deer, so usa sa atin, and then wild rabbit, wild pork, yan po, yan. Halos lahat po ng forest dito sa Germany, merong ganyan, pero not everybody is allowed to hunt animals. May mga special license po. Meron na namang isang hunter stand na nandito sa forest.
Ayan. So guys, tara akyatin natin. Nasa taas na ako. So, ayan yung upuan niya. Wow, look the view from the top. So usually, nagpupunta sila dito ng mga 5 AM, 4 AM. And then, nag-check sila ng animal na pwede nilang i-hunting. Wow, it's so nice. So, yan naman yung view pababa. John, that's my pop. Oh! Nambabat ang bubwet. Hindi ako bubwet, ikaw bubwet. Family day. Hi! Damag ama is nag-uuto. Kaya. Look, Elia, look. Titirahin ka ng daddy, oh. Tignan mo. Ouch! What's up, guys? Here we see a wonderful butterfly. Unfortunately, I cannot tell you the type of the butterfly. I can just show you how beautiful he is. He has a varieties of orange and some black, some dots, stripes. Yan, ayan. Kumukuha kami ng wild plum. Aber schau mal hier, die sind alle aufgeplatzt. Pengi rin ako. Give me some. Ja. Kasi guys, gutom na kami. Kaya kuha na lang muna kami ng wild plum. Pero sigurado naman kami na nakakain yun. Ayan. Pang merienda. Bist du dir sicher, der hat eine? Nakakarami na sila. Also, wir müssen was Yeah. Wow, look. Kaunti lang yung bunga nila. Ayan o, ayan yung nakuha ni Elia. Tapos si Daddy. Si Daddy din. Tikman mo nga kung maasim o matamis. Maasim tapos matamis. Combine. Opo. Sarap. Fresh na fresh. Opo. Ano masasabi mo? Masarap. Masarap. Yan o, parang siniguela siya sa Pilipinas. Wait, kagating ko lang. Ayan yung loob niya, oh. Ang sarap, maasim na matamis. This one, hazelnut. Hindi pa siya ripe. Hindi pa siya hinog. Ayan, oh. Han, is it also wild? Wild hazelnut. Yan. Tumutubo lang sila dito basta-basta sa forest dito sa Germany. And guys, tingnan nyo, ayan naman ang wild raspberries, pero hindi pa siya hinog. Yan. Actually, ang dami-dami mong makakain pag namasyal ka sa gubat sa Germany. Pero you're only allowed to eat something if you're sure. Yeah. Because some of those are also poisonous. Yeah. Sama to yung dahon. Patingin. Oh, nalubog si Elias. Ito yung dahon. Oh, paano ka makakaalis dyan? Ooh. Summer po ngayon sa Germany. Yeah, then ito pong mga dahon na to is from last year.
normally natatanggal yung dahon, mga dahon end of October. Yeah, so from last year pa po yung mga dahon na yan. So lahat po ng nakikita nyong dahon is mawawala po lahat yan pag winter. Yeah. Ayan, oh, naglalaro na ng dahon. Ay! Look guys, what we found here. We'll go slowly closer and you can see a small hill, and we'll just see what it is and who it built. And as we can already see, there's a lot of ants. So what does it tell us? It's the house of the ants. And it's all built by the ants. So the ants, bit by bit, they made this small hill out of old branches and needles. And you see, it's like the whole hill seems like moving. There's so many ants. It's a huge colony of ants which is living in this build in this hill. You can see it has to be thousands of ants which are living in this building, and you can see there is holes where they can enter and where they go out again, and they will run around in the whole forest and get food and get new materials for building. There are a lot of streets of ants, and we'll try to get an ant which is carrying something. Look, this one here. She's so small, but she has a huge branch. It really seems the whole hill is moving. Papa, ich habe hier was Geiles entdeckt. Okay. Kann ich dir kurz was sagen? Die Ameisen klettern sogar auf den Baum. Da vorne. Ah, and my son just said that the ants are even walking up the tree. Let's see. Papa, du hast mich gerade auf ein Loch getreten. Oh yeah, as we can see here, there's a road of ants going up the tree. This is really amazing. Yo, wait! Woohoo! Hey, ay, 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 ay. Mama! Nalaglag ako. Here comes the slowly the last one. Yan po, oh. May palaka din sa Germany. Yan po ang itsura ng isa sa palaka din. Fangen! Wait. Guys, ayan, nahuli ni Elia, pero syempre papakawalan niya rin po mamaya. Papakagawalan ko na siya. Bye-bye kaibigang palaka. Bye-bye. Ay, ayaw niya pa. Ayaw niya pa, anak. Gusto niya pa sa'yo. Ayun. Bye-bye kaibigang palaka. Bye-bye. Sa susunod na pagkikita. Malaki ka na. Bye! Bye. May usa. Ayun, yung usa. Yep, like that. Ito naman, no, tignan nyo, pine tree, pero
ang may-ari nito private. Yan, kasi dito sa Germany, pag Christmas, talagang fresh pine tree ang ginagamit nila. So, Christmas tree. Yan. So, pambenta yan. Halos lahat dito puro totoong puno ang ginagamit nila. Every Christmas, madalang na madalang gumagamit ng plastic. Guys, tingnan nyo, nakatungkod. Parang ermitanyo lang. Ayan po, pabalik na kami. Ano yan? Who says you need a fitness trainer? The only thing you need is a son who has good ideas. Let's see what these two are doing. She's trying to pull, and my son is trying to hold her back. So that's a perfect training for the day. Okay, 1, 2, 3, go! That's the training for today. So we saved the entrance for fitness studio. 1, 2, 3, yeah! Oh! Are you okay? Okay guys, that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hope you enjoy it. Bye guys! What? What? Dadalhin mo kasi. Dadalhin ko sa mga girls. Sino? Dadalhin. I don't know why. I just like With the family. With the family. It's a video.
With the family. With the family. It's a video.
Yan si Mama. Makikita mo si Mama tapos si Daddy kung paano magpipitas yung cherries. Yan si Mama bubuet tapos si Daddy bubuet. Yan si Mama tapos si Daddy. Yan lintik tapos lintik. Yan gusto pumitas ng cherry abang kakain ng lahat. Paglintik si Mami. Tingnan mo si Mami. Dalawang cherry na kinain. Mas madami sa dalawa. Harvest na po sila. Pero yan po. Ano ay sila? Harvest ba yan o kain, Han? More on kain. Yan. Harvest po. First harvesting namin ng cherry. Hindi, first. Ito naman po yung isa kong bubuet na mahal ko. Ayan. Naka-harvest ka na, anak? Opo. Madami? Ayan. Marami ng kulay pula? Opo. Anong gagawin mo dyan? Oy, binato pa ako. Magsalita ka. Bakit? Ha? Masarap? Tikman mo nga. Ito po isang nguya na nguya. Nguya na nguya ang isa. Hello! Hi! Ito po, kain ng kain. Ayan, kain ng kain. Mag-hello ka naman. Hello! Bakit? Hello! Bakit? Madami dyan sa taas? Ano? Bakit? Pitasin mo yung ano, yung mga hinog. Yung mga hinog na. Alam mo anak ko anong tawag dyan sa Pilipinas? Alatris. Sabi mo nga alatris. Okay guys, papakita ko po sa inyo yung iba't ibang uri ng cherries. Bakit? Okay? Say bye! Bye na. Bye tayo. My pie. Bye, Han! Bye, my pie. Bye tayo. Bye, Tay. Ako po sa inyo iba't ibang uri ng cherries. Ito po yung maasim. Yan, yung maasim na cherry. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayun. Ayan po. Tas ito ang semi-matamis na maasim. Yeah, this one. At ayan po, namimitas na po sila. Lintik. Sabi ng isang bubuit. Say hello. Ouch. Hey. Wow. Mag-hello ka muna sa Philippines. Is forever. Hindi dudunggulin kita. Apple. Apple tree. Pero hindi pa siya. Sa September pa po. September pa po namin iha-harvest. Then ito yung favorite ko. Hindi pa siya gaano pero may mga hinog na. Tawag nila dito sa Germany. Herzkirsche. Yan po, ayan. Yan, ito ang mas tamis. Tsaka talagang masarap. Yan po, pakita ko sa inyo. Sana nandito ang pamilya ko. Ay, para pumitas. Yan. Ayan po sila. Pag dark na yung kulay, parang dark,
dark red, yung po talaga yung matamis. Ito. This one. Yan. Yan po. May plum, apple, madaming apple. Yan po. Tapos ito sa kapitbahay namin, grapes. Pakita ko sa inyo pag ay bunga na siya ng grapes. Ayan o. May maliliit na prutas na grapes. Yan. And then, nagtanim rin po kami. Hindi ko alam kung mabubuhay sila. So, Marcos and Marites doing the garden things. Or sa Tagalog? Ito po. Yan, meron akong watermelon, sweet potato, chilies, jalapeno chilies, yan, kamatis, yan po. Ito may kumain ako kasi daw sa madaling araw dito may mga rabbit, wild rabbit. At ito po ang isa rin sa favorite ko. Actually this year maliliit lang daw po yung bunga kasi masyadong mainit. Ayan o. Ayan po. Ito naman po yung 50-50. So 50% yellow and 50% red. Yan. Sa mga hindi po nakakakita pa, yan po yung grapes, plant ng grapes. Yan po yung puno nila. Yan. Pag mga malalaki na yung bunga, mas magandang tignan. Yan po. Maliit lang po siya. Yan. Yan yung puno ng grapes. Yan. Yan na yung mga magiging grapes. Yan po. Ay, ginagawa pong wine yan dito sa Germany. Yan. Kasi po ang Germany, isa po sa pinaka malaking bansa na nagpo-produce ng red and white wine. Yan po. Ito naman ang apple tree. Yan po, tingnan nyo. Yan, apple tree. Hindi namin alam kung anong gagawin namin sa mga bunga. Pero dito po ginagawang juice or sa cakes. Yan po, or pinipreserve. Magbibideo po ulit ako kung pag mga hinog na. Ayan o, dami po cherry, grabe. Ganyan kalaki po yung puno. Medyo malakas ang hangin ngayon. Parang alatris sa atin. Ayan. Die sehen nämlich für mich verrückt rot aus, was da hängt über dein... Das sind diese. Sind die rot oder nicht? Schau sie dir doch einfach an. Naguuto. Ayan o. Naguuto. Hello. Ito po, na yan, naanin natin. Tapos masarap. Yeah. Huwag nyo pong kalimutan like,
share, and subscribe. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye. Magandang umaga. Today, gagawa natin pork schnitzel. Ito ang lahat atin na kailangan. Pork, harina, itlog, and breadcrumbs. And pepper, oil, and lemon. Yan kailangan gawain. Muna, kailangan babalot yung pork sa plastic. Papaluin na natin para mag-flat yung pork. Ganyan kailangan makita yung pork. Una, lagay salt and pepper. Other side. Kailangan muna lagay yan sa flour. Ito kailangan unti pagpag. Lalagay dito ganyan. Saan yan? Yan, itlog. Kailangan lagay sa itlog. Tapos kailangan lalagay dito. Mahal pa unti dyan. Ayan, tapos na po. Ngayon, gagawa natin schnitzel. Sobrang halaga ay kailangan mainit yung hantika. Mantika. Before lalagay mo yung schnitzel. Okay, tara na. Luluto na tayo. Ngayon, lalagay ko yung mantika. Tapos ilalagay yung schnitzel. And pag golden brown na, kailangan pwede na sa other side yung schnitzel.
Und das fertig. Pag hindi na sobrang madaming antika, lalagay pa unti. Tapos na yun. Yan, luto na po. Ito na po. Ito na po ang German Schnitzel. Schnitzel ist fertig.
Guys, good morning. Today, ang next video po natin is all about food pa rin po. Although hindi po tayo magluluto, hindi po kami magluluto, pero papakita ko po sa inyo kasi may experiment po akong ginawa kung paano po magtanim ng malunggay, kamote, avocado at lemon from day 1 up to day 70. So, kailangan po 'yon. Talaga pong inisa-isa ko kung paano po talaga magtanim. Kasi dito po sa abroad, especially pag nasa abroad ka po, hindi mo makakain lahat ng paborito mong gulay na sa Pilipinas kung hindi ka gagawa ng paraan. Kasi dito po sa amin, sobrang layo pa po ng Asia shop and then hindi pa po talaga fresh. And miss na miss ko na po yung malunggay at saka yung talbos ng kamote. Kaya po samahan nyo ako sa video na to, sa pag-experiment ko sa pagtatanim. Lalo na po kung nasa abroad po kayo, baka po may matutunan kayo. Sana po may matutunan kayo. Okay? Tara, samahan nyo ako. Panoorin nyo po ng buong buo ang video na to. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, huwag nyo pong kalimutang i-click yung subscribe button. Okay? Maraming salamat! Umaga, share ko lang po sa inyo ang aking eksperimento dito sa Germany. Binabad ko po sila sa tubig noong May 28, 2020 at ngayon po ay June 18, 2020. So magtatatlong linggo na. Umpisahan natin dito. Ito po ang avocado. Since favorite ko ang avocado, nagtry ako magtanim. Tingnan natin kung magiging successful. Yang nasa gitna, parang siya yung magiging successful kasi bumubuka na siya. Yan. So, nilagyan ko lang po ng mga toothpick kasi yung upper side kailangan nakaibabaw sa tubig, hindi basa. Tapos yung lower side naman po yung nakalubog sa tubig. Same process din dito sa sweet potato or kamote. Ganun din po, hinati ko lang siya sa dalawa, so sa gitna, and then ibinabad ko yung lower part sa tubig, tapos nakaibabaw po yung upper part. Kung makikita nyo po, ito pong isa may ugat na pero isang piraso pa lang, and then ito pong isa mas marami siyang ugat, and kung makikita nyo po, ayan, umuusbong na ang talbos ng kamote. Sobrang na-miss ko na kasi yung talbos ng kamote, kaya nag-check ako kung paano ba magpatubo. Ayan. Sana po lumaki sila at maging successful. Nandito naman po ang buto ng lemon. Sa ngayon hindi pa po tumutubo, pero update ko po kayo sa next video. So yung buto ng lemon, itinanim ko lang po sa lupa, around 3 to 5 cm po ang lalim. Ayan. Sana po magsitubo po sila. At ito po ang pinaka highlight ko, ang malunggay. Malunggay po, binabad ko po yung buto ng 2 days, at saka po tinransfer ko sa maliit na paso. Ayan na po siya, almost 3 weeks. Yan po ang malunggay. Okay, guys, sana maging successful. And then, share ko po sa inyo after a month kung merong update, kung mabubuhay ba sila. Yeah, kita-kits po ulit tayo. Salamat! Today is July 18, so after 1 month po no nag-video ko last time, share ko lang po sa inyo yung eksperimento ko. So ito na po ang malunggay, sana mabuhay siya. Ita-transfer na po namin siya sa malaking paso today. At ito na po ang ating kamote or sweet potato. Ayan. Na-transfer ko na rin po yung dahon, yung malaking sanga today. Kasi 10 cm I guess, pwede mo na siyang i-transfer. Yung isa, hindi successful, kaya wala tayong magagawa.
bye-bye na. Tapos yung avocado po, wala pa rin akong update, pero mukhang ito ang talagang sana maging successful kasi buka na siya, kaya lang wala pang tumutubo. At last time po wala pa. Ito naman po ang aking mga lemon. Yan, ang dami. So pamimigay ko na lang siya sa mga kaibigan, sa biyanan ko. Yan po, yung lemon. Sobrang dali lang. So itinanim ko lang po yung buto. And then after 3 weeks, yan, tumubo na. So ngayon almost May 29 ko tinanim. Ngayon July 18. So ilang buwan na ba? So almost 6 weeks na po. Ayan, samahan nyo ako. Itanim natin yung kamote at ang malunggay. Magandang umaga. Ngayon, tutulong ako si Mama kung paano magtatanim yung kamotis. Dito. Kamote? Kamote. Yeah. Actually, dalawang uri po ng pagtatanim ng kamote. Isa is kailangan ibabad mo muna siya ulit sa tubig. Pag 10 cm na tanggalin mo yung sanga, ibabad mo sa tubig and then paugatin mo. Tapos yung pangalawa is yung ginawa po to na ate Rosalina ko is itinanim niya lang po sa lupa. Ayan. Tama, Elia? Opo. Ayan, tapos na po. Okay. Ngayon, tatanim ko yung malunggay. Pakita mo muna. Yan. Okay. Dito nakikita na. Yeah, lumabas na siya. Opo. Okay. Ito, kailangan dito isang maliit na butas. Tapos Nakasama yung boses mo. kailangan lagay isang maliit na butas. Tapos kailangan isa pa sa kalong tapos kailangan iloob yung malunggay. Tapos kailangan yung lalagay po ulit yung lupa. Dagtan Wait. isa pa. Tapos nadagtan isa pa lupa. Tapos na po. Diligan na natin. Tapos, sa 2 weeks, kagawa natin isa pa isang video. Yung isa naman. Ayan, tapos na po. See you in 2 weeks, guys. Bye. Yeah, see you in 2 weeks, guys. Guys, bye. So guys, after 80 days, ito na po ang aking kamote. So ayan. Yung isa malaki na po talaga. So soon makakaani na ako ng talbos ng kamote. Yeah. So sa isang kamote, ang napausbong ko po ay 1, 2, 3. So 4 na usbong ng kamote. Ayan po. Sa lemon naman, after 80 days, 4 din po ang nabuhay. Mabagal sila pero hopefully makasurvive silang 4. So ayan po yung lemon ko. Yeah. So 1, 2, 3, 4. So 4 na lemon po ang nabuhay.
At ito na po ang aking malunggay. Yay! Successful! So, binaba ko na po sila sa baba, sa may garden, kasi wala na po akong space sa balkon. Ayan. Malaki na po. Biglang laki po ang aking malunggay. Excited na ako. Excited na talaga ako sa malunggay ko. At ito naman po ang aking avocado. So may isa pong nabuhay. Ibinaba ko na rin po siya sa garden. Sana po magtuloy-tuloy po ang paglaki nila. Maraming salamat!